Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action comedy film na may pamagat na Robin Hood. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ang isang prestihiyosong ospital. Maraming bagay ang nangyari ng sabay-sabay habang ang dalawang profesional na magnanakaw na sina Thongs at Octopus ay palihim na nagnakaw ng mamahaling gamot mula sa inventaryo. Samantala, in-enjoy ng mayayamang pamilyang Lee ang masayang okasyon ng batang asawa nito na nagsilang ng isang sanggol na lalaki at nang mailagay na ang sanggol sa mga bisig ng kanyang ina, ay inagaw ito sa kanya ng kanyang dating kasintahan. Naniniwala ang lalaki na siya ang ama ng sanggol, kaya gumawa siya ng hakbang upang kunin ang sanggol sa ina nito. Hindi nagtagal, ay hinabol ng kalahati ng security force ng ospital ang dating kasintahan ng babae, habang ang kalahati naman ay sinusubukang hulihin ang mga magnanakaw. Sa mga panahong yon, ay sobra ang habulan at pagtakas ng mga magnanakaw na naging dahilan upang magsalubong ang dalawang grupo. Sa pagtangkang makatakas sa mga seguridad, ang lalaki ay wala ng ibang matatakasan pa na nag-iwan sa kanya na naguguluhan. Dahil sa sitwasyong ito, ay naging dahilan ito sa kanyang kapuspalad na pagpanaw dahil nahulog siya sa mataas na parte ng gusali. Sa kabutihang palad, sa gitna ng kaguluhan, ay nagawang maagaw ni Thongs ang sanggol mula sa mapanganib na sitwasyon at natiyak ang kaligtasan ng sanggol. Nang nasa sanggol na ang atensyon ng mga seguridad, ay sinamantala ng mga magnanakaw ang pagkakataong makatakas. Ang mga magnanakaw ka-recap ay binubuo ng tatlong magkakaibang miyembro. Ang una ay ang kilalang landlord na nagsisilbing utak ng kanilang team na tumutuon sa logistical na aspeto ng kanilang pagnanakaw dahil sa personal na trahedya sa pagkamatay ng kanyang anak at pagkabaliw ng kanyang asawa, ay masigasig na iniligtas ng landlord ang kanyang mga kita sa isang ligtas na safe, ngunit nawala ang lahat kamakailan sa isang pagnanakaw sa bahay. Ang pangalawang miyembro ka-recap ay si Octopus, ay nailalarawan sa kanyang pagpapanggap mayaman. Sa kabila ng pagkakaroon ng asawa, si Octopus ay labis na gumagastos ng kanyang pera sa ibang mga babae at nananatiling walang pakialam sa araw-araw na pakikibaka ng kanyang asawa. Nang nalaman niyang buntis ang kanyang asawa, ay walang pag-aalinlangan na iminumungkahi ni Octopus na ipalaglag niya ang sanggol na nagpapakita ng kanyang walang kwentang pag-ugali. Ang ikatlo at huling miyembro ng grupo ka-recap ay si Thongs. Siya ay isang adik sa pagsusugal, kung saan palagi siyang pumupunta sa kasino upang magsugal ng malaki. Sa kabila ng malaking pagkalugi, si Thongs ay nananatiling hindi tumitigil sa kanyang bisyo, hanggang sa lumaki na ng husto ang kanyang utang sa taong nagngangalang Shark. Dahil sa kanyang bisyo ka-recap, ay naging dahilan ito ng hindi pagsang-ayon ng kanyang ama, na naging dahilan upang hindi sila magkasundo, na humantong pa sa madalas na pagtatalo ng pamilya. Sa pagkakataong ito ka-recap, ay nakita ng tatlong lalaki ang kanilang sarili na wala ng pera at lubog na sa utang. Sa panahon ng kritikal na yugtong ito, ay may isang pagkakataon para sa isang mataas na sweldo ng pagnanakaw ang kanilang nalaman. Gayunpaman, nag-aalangan ang landlord na tahakin ang mapanganib na pakikipagsapalaran na ito. Gayunpaman, ang dalawang lalaki ay tuwang-tuwa at nagmamadaling gawin ang trabaho nang hindi man lang naririnig kung ano ang ipapanakaw sa kanila. Una, pumasok sila sa isang malaking mansyon sa pamamagitan ng pag-bypass sa mga sistema ng seguridad. Ang mansyon pala ka-recap ay pag-aari ng pamilyang Lee na magulang ng batang kanilang naligtas sa hospital. Hindi nagtagal ay nakita ng tatlong lalaki ang kanilang sarili na nakatayo sa loob ng nursery room. Dahan-dahang napagtanto ni Thongs na hindi sila nandito para magnakaw, kundi para mangkidnap ng isang sanggol. Ang kahilingan ay ginawa ng isang triad boss na naniniwala na ang sanggol ay kanyang apo. Sa pagkakataong ito ka-recap, ay tutol si Thongs sa ideya dahil hindi kaya ng kanyang konsensya ang mangkidnap ng bata. Ngunit sa puntong ito, ang tatlo sa kanila ay lubhang nangangailangan ng malaking pera kaya hindi nila maaaring pabayaan ang pagkakataong ito. Nag-aatubili si Thongs na ipagpatuloy ang pagkidnap, ngunit matagumpay nilang naalis ang bata. Gusto nilang ibigay ang sanggol pagkatapos ng misyon, sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pabor sa kanila ang swerte. Sa biyahe pabalik, ay nakatagpo sila ng isang harang ng mga pulisya sa kalsada. Habang sinusubukang tumakas, ang kanilang sasakyan ay nadisgrasya habang tumatakas sila sa mga otoridad. Dahil sa nangyari, ang landlord ay nakulong sa loob ng nasirang sasakyan, kaya hinimok niya ang kanyang mga kasamahan na kunin ang sanggol at tumakbo. Nang makitang hindi siya malubhang nasugatan, ay tumakas. Ang dalawa habang inaresto naman ang landlord.
Dahil sa nangyari ka-recap, ay naging simula ito sa kakaibang paglalakbay ng mga magnanakaw sa pagsisikap na alagaan ang sanggol na kanilang kinidnap. Gaya ng inaasahan, walang ideya sina Thongs at Octopus kung paano alagaan ang isang bata, kaya nahihirapan silang gawin ang pag-aalaga sa sanggol. Hindi din nila mapapatigil ang sanggol sa pag-iyak, na naging dahilan upang kumanta ang dalawa at gumaganap ng mga nakakatawang sayaw na galaw. Di nagtagal, ay gumana ang kanilang ginawa, nakahinga na sila ng maluwag. Ngunit, di nagtagal, ay kailangan na nilang pakainin ang sanggol, palitan ang kanyang maruruming diaper, at alamin kung paano siya maaaliw. Kaya, walang kaalam-alam nilang ginawa ang pag-aalaga sa bata. Ang pinakamahirap na gawain, ay ang pagpapalit ng lampin. Nahihirapan silang harapin ang baho nito, habang ang sanggol ay masayang tumatawa sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng ilang nakaka-stress na araw, ay napagpasyahan nilang sumali sa isang parenting class na pinangangasiwaan ng isang nurse. Sa pagkakataong ito, ay tinuturuan sila kung paano alagaan ng maayos ang sanggol at paano ito aliwin. Ginawa ng babae ang lahat ng kanyang makakaya upang turuan sila. Sa puntong ito ka-recap, ay dahan-dahan nilang natutunan ang mga bagay tulad ng kung paano panatilihin ang tamang temperatura ng gatas ng sanggol at kung ano ang mga pinakamahusay na paraan upang makatulog siya. Lumipas ang ilang linggo ka-recap, ay napag-alaman nila na nasisiyahan sila sa pag-aalaga sa sanggol at dahil sa presensya ng bata, ay gusto na nilang maging mabuting tao. Kapag isinama ni Thongs ang sanggol para sa kanyang karaniwang sesyon ng pagsusugal, ay napansin niya na nagsimula na siyang makonsensya. Dahil dito, ay sumumpa siya na hindi na muling papasok sa loob ng sugalan. Sa kabilang eksena ka-recap, ay nagsimula na ring magsisi si Octopus sa kanyang malupit na pakikitungo sa kanyang asawa. Sa tuwing titingnan niya ang sanggol, ay naalala niya ang pagbubuntis ng kanyang asawa at iniisip ang pagiging isang ama. Sa sumunod na eksena ka-recap, ay sobrang nagalit ang Triad Boss, kaya't ikinulong niya ang isang lalaki sa loob ng isang higanteng malamig na silid at hinayaan siyang magyelo hanggang sa mamatay dahil sa kanyang galit na hindi niya mahanap kung nasaan ang kanyang apo. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang sanggol sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang mga gangster ay agad na kumilos. Di nagtagal, nakita nilang pumapasok si Thongs sa parenting session kasama si Octopus. Nang nalaman nilang sinusundan sila, ay mabilis na nag-isip ang dalawa at ibinigay ang sanggol sa nurse habang sila ay lumabas para harapin ang mga gangster. Ang nurse naman ay nagmamadaling pumunta sa bahay ni Thongs para sa kaligtasan ng sanggol. Sa puntong ito, ka-recap, ang dalawang lalaki ay nakikipaglaban sa mga gangster na umaasa sa kanilang karanasan bilang mga manlalaban. Sa pagtutulungan ng dalawa at matalas na pag-iisip, ay nagawa nilang iwasan ang mga gangster at nagmamadali silang umuwi. Samantala, ang nurse ay pumasok sa apartment at nadatnan si Loan Shark na nandoon upang kolektahin ang utang ni Thongs. Pilit silang pumasok at nagpasya na hintayin siya. Sa oras din na yon, ay dumating ang asawa ni Octopus at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pinapasok siya ng nurse at nagdulot ito ng malaking hindi pagkakaunawaan ng dalawa dahil napagkakamalan niyang ang nurse ay kasintahan ni Octopus at ang sanggol ay anak nila. Sa kalye sa ibaba ng apartment, si Thongs ay hinarang ng isang pulis na sangkot sa paglutas sa kasong kidnapping. Nagsusumikap si Thongs upang pigilan ang pulis na sundan siya pauwi, ngunit napatunayang walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Pagdating sa bahay, ay nakita niya ang nakakagulat na tanawin ng mga debt collector, gangster, at asawa ni Octopus na naghihintay sa kanya. Sa kabila ng tensyonadong sitwasyon, si Thongs ay nananatiling tahimik at sinusubukang gambalain ang opisyal, habang ang mga gangster at si Octopus ay nakikipaglaban para sa pag-iingat ng sanggol. Tinangka ng isa sa mga gangster na agawin ang sanggol sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa loob ng basket at itinaas ito sa bubong. Si Octopus naman ka-recap ay mabilis na kumilos upang harangin ang basket. Gayunpaman, ang kaguluhan ay nakakakuha ng atensyon ng pulis. Dahil sa nangyari, ay sinubukan ng opisyal na hulihin si Thongs, habang si Thongs naman ay nakikipaglaban sa opisyal at sa mga gangster. Di nagtagal, ay nagawa ni Thongs na makatakas sa bintana at muling nakipagkita kay Octopus. Mabilis na umatras ang dalawa, ngunit sa proseso, ang stroller ng sanggol ay hindi sinasadyang nahook sa isang sasakyang military. Upang habulin ang mabilis na truck, si Thongs ay nagmamadaling ng agaw ng kotse habang si Octopus ay sumakay ng isang scooter. Dahil sa kanilang ginawa ay napagkamalan silang mga tulisan, kaya ang driver ng truck ay mabilis na pinaharot ang sasakyan. Pagkatapos ng kanilang pagsisikap, sa wakas ay nakuha ni Octopus ang andador. Gayunpaman, sa sandaling yon, ang mga gangster ay sumama sa paghabol. Nabangga nila ang sasakyan ni Thongs, dahilan para mahulog si Octopus. Bilang paghiganti, ay gumanti si Thongs sa pamamagitan ng paghampas sa kotse ng mga gangster na pinatindi ang dati ng magulong pagtugis.
Sa gitna ng isang magulong aksidente sa highway, ay isang domino effect ng ilang aksidente ang nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay nakuha ni Thongs ang sanggol at tumakbo upang maghanap ng kanlungan sa sarili niyang tahanan. Sa sumunod na eksena ka-recap, ay pinalaya na ang landlord sa police station. Sa sandaling lumabas siya ng gusali, ay hinuli siya at dinala sa triad boss na humiling na ibalik niya ang sanggol. Itinaas pa ng amo ang presyo ng bata sa halagang 30 milyon na ikinatuwa ng lalaki. Mabilis siyang nakipagkita kina Thongs at Octopus at nagsimulang magplano na ibigay ang sanggol sa triad boss. Ngunit sa kanyang pagtataka, ay napansin niyang nag-aatubili ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, napagtanto nila na wala silang posisyon upang tanggihan ang alok. Sa kabilang eksena ka-recap, ang may sakit na ama ni Thongs ay nagbayad ng lahat ng kanyang mga utang gamit ang mga ipon ng pamilya na nag-iwan kay Thongs na may mabigat na pakiramdam ng pagkakasala. Gusto rin ni Octopus na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa, kung saan hindi na niya kailangang maghirap para mabuhay. Kaya kailangan nilang dalawa ang pera. Ilang sandali pa, ay nakipagkita ang tatlong lalaki sa mga gangster upang ipagpalit ang sanggol bilang kapalit ng mga maletang puno ng pera. Sa puntong ito ka-recap, ay nahihirapan na silang ibigay ang bata. Gayunpaman, hindi nila maiwasang manood habang dinadala siya ng mga gangster. Ang mga doktor na naka-standby ay mabilis na kumuha ng dugo ng sanggol para sa isang DNA test na nagresulta sa kanyang pag-iyak sa proseso. Walang anumang pagsuyo mula sa mga estranghero ang nakapagpatahimik sa kanya habang patuloy siyang nakatitig kina Thongs at Octopus. Ang dalawang lalaki na nadaig ng kanilang damdamin para sa sanggol ay itinapon ang huling bit ng pag-aalangan. Kaya, sinugod nila ang mga gangster at ninakaw pabalik ang sanggol. Habang tumatakbo ang landlord dala ang pera, ay tumakbo si Octopus at Thongs para magtago sa loob ng pribadong amusement park. Sa pamamagitan ng mga Ferris wheel at roller coaster, ay sumugod sila sa maraming panganib at ginawa nila lahat para protektahan ang bata mula sa mga gangster na walang humpay na tumutugis sa kanila. Sa wakas, kahit papaano ay nalampasan sila ni Thongs at ilang segundo lang ang layo mula sa pagtakas nang mahuli ng mga gangster si Octopus. Sa pagbabanta sa buhay ng kanyang kasama, ay walang pagpipilian si Thongs kundi isuko ang bata sa triad boss. Sa sumunod na eksena ka-recap, ay dinala sila sa triad boss at tahimik na pinagmamasdan habang dahan-dahang kinakalong nito ang sanggol sa kanyang mga bisig. Kahit na ang amo ay maaaring maging lolo ng sanggol, ganap na tutol si Thongs sa kanyang pagkidnap sa sanggol mula sa kanyang ina. Sa oras na ito, hindi man lang isinasaalang-alang ng pinuno ang posibilidad na ang sanggol ay hindi ang kanyang biological na apo. Ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, ang resulta ng pagsusuri sa DNA ay binanggit ang hindi maiisip. Hindi talaga niya apo ang sanggol. Sa pagkadismaya, ay pumasok siya sa nagyelong silid kung saan maingat niyang iniligtas ang bangkay ng kanyang anak at inilagay ang sanggol sa tabi nito. Dahil sa pagkabigla, ay umalis siya para inumin ang kanyang gamot at iniwan ang sanggol sa loob ng freezer. Sa sobrang pagmamadali upang iligtas ang sanggol, sina Thong at Octopus ay sumugod sa silid, ngunit sinugod sila ng mga gangster. Sa lalong madaling panahon, sila ay nasakop at nahuli ng mga gangster, ngunit ang kanilang kalooban ay mas malakas kaysa sa sinuman sa kanilang mga kaaway. Di nagtagal, ay nakawala sila at nagawang makapasok sa loob ng silid, ngunit nagtatapos ito sa pagsasara ng silid. Ngayon ay, nakulong sila sa loob ng freezer na walang paraan para makalabas. Sa pagkakataong ito ay, napansin nilang tumigil na sa pag-iyak ang sanggol at wala na itong malay. Ngunit walang paraan upang mabuksan ang pinto mula sa loob. Sa desperadong pagtatangka na painitin ang sanggol, ay hinubad nila ang kanilang mga jacket para balutin ang bata at yakapin ng magkadikit sila, ngunit hindi gumana ang kanilang plano. Nang malapit na silang mawalan ng pag-asa, ay lumitaw si landlord sa labas ng freezer kasama ang mga pulis, ngunit ang silid ay nakakandado ng napakakomplikadong lock system. Ang landlord, bilang isang dalubhasang lockpicker, ay nag-utos sa lahat na itigil ang lahat ng ingay at maingat na tumutok sa tunog na ginagawa ng lock. Sa labis na pagsisikap, ay nagawa niyang malaman ang kombinasyon at nabuksan ang pinto. Gayunpaman, hindi pa oras para sa pagdiriwang dahil ang sanggol ay huminto na sa paghinga. Kaya, si Thongs at Octopus ay galit na sumugod palabas. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto nila na sila ay masyadong malayo sa anumang ospital at ang tanging kotse sa garahe ay sira. Habang malungkot na sinusubukan ni Thongs na huminga ang sanggol, bigla siyang nakakuha ng isang mapanganib na ideya. Sa tulong ni Octopus, ay mabilis siyang gumawa ng makeshift defibrillator sa pamamagitan ng pagkabit sa mga baterya ng kotse gamit ang ilang mga wire at pagpasa ng kuryente sa kanyang mga braso. Dahil sa matinding sakit, ay ginamit niya ang kanyang mga kamay upang ipasa ang kuryente sa dibdib ng sanggol sa pagtatangkang buhayin ang kanyang kamalayan.
Ngunit kahit na matapos ang ilang masakit na pagtatangka na masagip ang bata, ay hindi sila nagtagumpay. Di nagtagal, ang mga pulis at ang ambulansya ay dumating sa pinangyarihan at dinala ang sanggol, habang ang mga lalaki ay naiwan upang habulin ang ambulansya ng may matinding desperasyon. Lingid sa kanilang kaalaman, ay matagumpay ang kanilang pakikibaka at naging matatag ang kalagayan ng sanggol. Sa sumunod na eksena karekap, ay mabilis na nahuli ng puwersa ng pulisya silang tatlo, kasama ang triad boss at lahat ng kanyang mga kasamahan. Pagkaraan ng ilang buwan, ay makikita natin karekap na nakakulong ang tatlong lalaki. Gayunpaman, naramdaman nila na sila ngayon ay mas mabuti ng tao kaysa dati. Ang kanilang relasyon sa kanilang mga pamilya ay na-okay na din. Isang araw, sa oras ng pagbisita, ay dinalaw sila ng pamilyang Lee kasama ang sanggol. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa buhay ng sanggol, sina Thongs, Octopus, at ang landlord ay inalok ng trabaho ng pamilya na malugod naman nilang tinanggap. At sa gayon, ay nagsisimula ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay bilang mabuting tao. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!